Good afternoon po sa lahat. Nakapunta na po ako dito dati. Kung naalala niyo po, 2004. Kasama ko po si Pastor Palkulan. Nagkaroon po kami ng konting concert sa Jari. Meron po kasi kami noong quartet, one voice quartet pang AUD. Yung pong mga classmates ko po sa PH, nagkaroon kami ng grupo namin. Ang leader po namin si Pastor Palkulan. Okay, so ano po ang ini-expect nyo ngayon about pathfinding? Lecture. Okay. Sino po sa inyo ito ang may background na sa pathfinding? Except kay Brother Mario. Siyempre si Ma'am. Okay. So, sino pa po? Background. Okay, kayo po. Okay, so, ayon po sa kay Brother Mario, ay active naman ang ating pathfinder classes. So, maganda po yun. Ako po ay inimbitahan ni Brother Mario, siguro may isang buwan na pa, no? May isang buwan na. Kaya lang po ay medyo busy. Kasi meron din po akong inorganize na class sa Pilar at saka sa TS Cruz. Pero before po yun, nagka-meet po kami ni Brother Eli sa AUT. Nagkaroon ako ng privilege po na maging part ng program nila na sa AUT. And somehow, nagkaroon kami na partnership doon sa activities na ginawa namin. Alright. Sino dito yung mga pathfinders sa kamay? Oh, meron na pala tayo. Okay? So, meron na tayo. Adventurers. Sino po naman dito ang master guide? Except po kay Brother Mario. Master guide. Okay, meron na po pala tayo ng master guide. Mastermind. Mastermind. Okay. Wala naman sardines, no? Master sardines. Okay. So, meron na po. Sino pa ang gusto maging master guide? Yun. Ito na ang pinakamahalagang tanong mo ngayong hapon. 1, 2, 3, 4. Apat. Gusto maging master guide. Okay. Bilang background po, ang pathfinding hindi siya complicated na ministry. Kasi akala natin, kagaya ko noon, nung hindi pa ako master guide, gusto kong tumulong sa pathfinding ministry, kaya lang hindi ako master guide. So meron akong parang limitation sa sarili ko kasi ako master guide. Para bang hands-off ako pagka pathfinding, kaya nanonood na lang ako sa kanila. Tuwing teacher pa ako dati sa academy na AUT, nanonood na lang ako sa kanila kung anong ginagawa nila. Noong nag-undergo po ako ng training, papunti na po ako nun sa AUT, ang kasabayan ko po ay mga college students. Ako ay papunti na, yung mga kasabahan ko na nag-training ng master guide ay mga estudyante. So medyo, meron kakaibang feeling pala, magkagaroon. Medyo may edad ka na rin sa mga kasabayan. Pero somehow, naging challenge po yung akin. Nung matapos ko yung training, ay guest ako master guide sa TST. Pinatawag kami doon. Yung mga kabatch namin na hindi naman faculty, hindi na pinatawag yung mga faculty lang. Pinatawag kami ni Pastor Acosta noon, 2008. Tapos doon ay tinanong kami kung ano ang nalalaman namin ng mga pathfinding. And eventually na-invest po kami as master guide. Kami po ay parang 5 hanggang 7 na mga faculty po. 8 months po after ng aming investiture, hindi ko po ina-expect, inapulit agad ako ng aming principal na maging director ng Pathfinder Club ng Academy. So parang 2 steps backward ako,
Kaka-invest ko lang po, kulang pa nga ang training ko. Pero, ang tanong niya sa akin, sige, J-Lord, kung ayaw mong maging Pathfinder Director, mag-isip ka na lang kung sino. So, iniisita mo ngayon mga kapatid yung faculty namin, mayroon mas maraming may experience sa akin. Sabi ko, ma'am, si ganito po, o kaya ito. Tapos yung mention ko ngayon. Sabi sa akin ng principal, kung kilala nyo sa mga lagino, sabi niya sa akin, J-Lord, nakausap ko na silang lahat. Ayaw nila. So, tanungin mo na lang ang sarili mo kung sino. Ay di, umuwi ako sa bahay. Okay, kung hindi nga ako ay sino nga, sa mga katuwid mga kapatid, kinabukasan, ay sabi ko, Panginoon, kung talagang kalooban ko ito, alam mo naman na kulang ang aking training, kulang ang aking kaalaman. Kung kalooban ko talaga ito, di mag-interview po kayo. Tulungan niyo ba kung makumpisi ko yung sarili ko. Kasi hindi ko talaga kaya, ayaw ko naman na makompromise ang ministry dahil lang sa kakulangan ko. Kinabukasan, pumunta ko kayo ma'am. Eventually, I accepted the challenge. Yun po ang naging start ng aking training. Naging director na ako sa kapalang ako naman. Nag-overtime, nag-aaralan ako mabuti. So, ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, walang extraordinary kung gusto mo master guide. Wala. When it comes to skills, wala. Pare-pare na lang po tayo. Wala. Ang pinagkaiba na lang po, gusto mo ba? Inukumit mo ba yung sarili mo sa Panginoon para sa ministry ito? That is the only question you need to answer. Nararamdaman mo kung tinatawag ka ng Panginoon para sa ministry ito? At ang sagot mo ay oo. Yun lang mga kapatid. Okay? I believe with the quotation that is shared to us by our former AUP President, Pastor Flores, ang sabi niya, God does not call qualified leaders. Tama ba? Hindi daw tumatawag ang Panginoon ng mga pinuno na hindi karapat-dapat. Tama ba? God does not call God does not call. Alam niyo po na nag-board exam ako, pinakahirap na exam sa Pilipino. Pero proud po ako na Pilipino ako, no? Kaya lang, minsan na nagiging mahirap na. Ang God does not call qualified leaders. Hindi tinatawag ng Panginoon yung mga kwalipikado ng mga karapat-dapat na leaders. Totoo ba yun? Kundi, ginagawa niyang karapat-dapat yung kanyang mga tinawag. So kung gusto niyo po talaga mga kapatid, napaglingkuran itong mga kabataan ito, hindi hanggang mga kapatid yung hindi yung kakayahan. Hindi hanggang yung inyong limitasyon. Tama po? Hindi hanggang hindi nyo ito alam, hindi hanggang na wala akong alam dyan. Ang hanggang mga kapatid, ayaw mo tumugon sa tawag ng Panginoon. Yan ang malaking hanggang. Naalala mo mga kapatid, sino na nga mga kapatid, hulaan nyo. Nung ang mga Palestino ay nagbabalak na lulusugin nila yung Israel, tumawag ang Panginoon ng kanilang leader. At sa pagkakataon ito, medyo kakaiba yung pagkatawag ng Panginoon sa kanyang leader. Di ba may ilang pong tribes ang Israel? 12, no? Ang pinakamahinang tribe kung panahon na iyon ay ang mga Benjamites. Doon tumuha ang Panginoon, doon sa pinakamahinang tribe. At doon sa pinakamahinang tribe, doon sa tribe na yan, kumuha siya doon sa pinakamahinang pamilya, isa rin hindi kilala, hindi sikat, na pamilya, doon siya kumuha ng leader. Alam niyo kung mga kapatid ang kanyang tinawag?
isang tagapulot ng buto. Yan ang kanyang trabaho. Speaker siya eh. Ewan ko lang kung anong klaseng buto yung, basta tagapulot siya ng mga buto, yun ang trabaho. Alam mo sino po yun? At binigyan, nung tinawag siya ng Panginoon, binigyan siya ng army kung konting lang. Alam niyo kung ilang dahan lang? Ang kalaban nila, 10,000. Pero ang sabi ng Panginoon, ito lang ang kailangan mo. Ilan lang? O, ilan lang niya na? Si Gideon. Okay. Isipin niyo mga kapatid kung paano sumuli ng Panginoon. Sa pinakamahinang tribe, pinakamahinang pamilya, at isang tao na wala namang alam-alam kung paano humawak ng itak. Ang alam na mamulot ng buto. So, ganun sumawak ang Panginoon. Kung nararamdaman niyo mga kapatid na tinatawag kayo ng Panginoon para maglingkuran ng mga kabataan ito, okay, then go for it. Okay. So, bago po yan mga kapatid, gusto ko muna yung video muna. Para magkaroon po tayo ng initial concept kung ano po yung pathfinder sequence. Mayroong video ako dito, actual na activities ng mga pathfinder sa AP. Noong ako pa po ang director. At 3 years na po ako naging director ng aming pathfinder club. This year po, nalipat na po ako sa college. Nalipat na po ako sa NSTP. NSTP naman ang directorship ko po. Instead of pathfinder. So, panoorin po natin para magkaroon tayo ng bird's eye view kung ano po yung pathfinder.
Okay? So, mga bata, mga kabataan, gusto niyo pa ba mag-pathfindering? Mga magulang, papayagan niyo po ba yung mga anak niyo na mag-pathfindering? Talaga? Okay. So, kung ganyan po, maganda. Okay. Mga kapatid, hindi naman yun lang ang pathfindering. Okay? So, in one word po, pwede niyo po i-summarize yung napanood yung in one word. I-summarize niyo sa isang salita lang ang pathfindering. Ano pong salita? Sa isang salita. Sacrifice. Oh, sacrifice. Masama ba yun? Okay? Pero ang sabi ni Panginoon ni Jesus Christ, I sacrifice for you. Salvation is free. Okay? Ano pa ba? Sir? Ano pa? Readiness. Laging handa. Readiness. Okay? Ano pa ba? Mga kabataan, sa isang salita, i-summarize nyo ang pathfindering. Yes. Trust? Tulak? Pagtitiwala. Okay. Trust. Pagtitiwala. Okay? Isa pa. Last na lang. Sa isang salita, pathfindering. Kahit sino po. Last. Sige po. Training. Okay. Sa lahat po ng nabanggit ninyo, yan ang pinakamalapit. Training. Pero lahat naman yung related. Kasi kinakailangan kaya tayo natin-train para tayo ay maging dating readiness natin. Especially during the time of hardships. Di ba ba? Before the coming of Jesus Christ, we will undergo a period called Jacob's trouble. Di ba? So, dadanasin natin yan. So, maganda na lang yung handa po tayo. Okay? So, tingnan po natin ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pathfindering. Paano siya nag-umpisa? Ano po yung kanyang purpose? Anong layunin niya? At kailangan ba talaga ito ng church natin? At bakit hindi lahat ng churches mayroong pathfindering? Maraming wala. Alam niyo po sa church namin, nagre-request ako sa pastor namin bago ako umalis, bago ako pumunta ng AUP. Pastor, magkaroon tayo ng yung parang Boy Scout. Sabi niya, yung pathfindering. Sabi niya, sige, try natin. Pero hanggang nung umalis ako, wala na kami communication ni pastor, nalipat na rin siya ng area. So, hanggang ngayon wala pa rin po. Kaya, bisa tinatanong ko sarili ko, bakit na-organize na yung pathfinders nila sa TS Cruz, yung church ko wala pa. Siguro po dito yung goal ko. Isa po sa pinakamataas ang potential when it comes to pathfindering po, sa area po ng Las Piñas, ayan si AA. Amen? Kayo po ang may pinakamataas na potential. Una, kayo ang mas maraming kabataan. Ikalawa, mayroon kayong area dito for activities. Ikatlo, mayroon na kayong ibang mga master guides dito. Sa pilar po, wala nung kahit isang master guide, pero naging successful sa mga club. Okay? Nagkaroon na po kami doon ng induction. Ang guest speaker po ay si Pastor Enibago. Alright. Okay? Ang pathfindering po ay nag-umpisa noong 1907. So, ilang taon na yan? 2007? Ay, ilang taon na 2007? 100 years na, no? Plus 8, 9, 10, 11. 104 years na pala ang pathfindering. Pero, ang unang
pala mga kapatid, yung pinagmulan ng pathfinding, meron na tayong idea na ang pathfinding pala ay volunteerism at saka missionary work. Diba? So meron na tayong idea agad. Noong 1922, inorganize nila yung Junior Missionary Volunteer. Ano po? Na later on, pinasalitan natin na Adventist Junior Youth. Okay? Pamilya na kayo? Pamilya na po ba? Yung AJY. Then nagkaroon po ng progressive classes. In-introduce niya yung friends and companion for ages 10 to 11 or grade 5 and 6. So later on po, i-discuss natin yan. And also, comrade and master comrade. Ang tawag po noon sa mga pathfinders noon ay comrade. Comrade ang tawag sa'yo. Comrade. Hanggang ngayon po, yung mga talagang full-fledged pathfinders, mga master guides, comrade pa rin ang tawag. Ano po? 1929, pinalta na yung Missionary Volunteer Society ng pathfinder, pero at-atin muna. Okay? Nagkaroon ng summer camp. Ang team nila ay pathfinder. Eventually, naging pangalan ng ministry. Okay? Then, nagkaroon ng first master comrade investiture. Ano po yung master comrade? Yung comrade po, ibig sabihin para friend. Yan. Pag sinabi mong master, ibig sabihin leader ka. Yan. Investiture means you are declared as master comrade. Okay? A year after World War II, okay, nagkaroon ng first conference-sponsored pathfinder club ang California. Okay? Nabuo na yung Pathfinder Club emblem, yung ating emblem or logo. Ang nag-set niyan ay John Hancock. 1949, si Henry Berg, sinulat niya ang Pathfinder Song. Alam niyo mga bata ang Pathfinder Song, no? Ang sumulat niya ay si Henry Berg noong 1949. After 3 years, pinaka-copyright na yan. Yan, song na yan. 1951, the first Pathfinder Fair in California. Ang Pathfinder Fair po, mga kapatid, ay isang araw. Usually ito ay Sabado, buong Sabado, na ang mga Pathfinders po sa iba't ibang lugar ay magkikita-kita sa isang church. Pagkatapos, nagkakaroon sila ng training, honors, and mga skills na dapat nilang ma-develop. Okay? Then, 1951, nagkaroon na ng manual. 1979, yung missionary volunteer, pinalta na ng Adventist Youth. Okay, yung AY natin, ang dati palang pangalan niyan ay MD. Okay, bago siya naging AY. Ngayon mga kapatid, so ang AY pala, pag sinabi kang Adventist Youth or kabataang Adventista, ikaw pala dapat ay missionary volunteer. Alam niyo mga kabataan na ginagawa nila noon? Tuwing Sabado ng hapon, wala pang tinatawag ng ngayon ng AY program na ginagawa natin. Wala pang ganyan noon. Ang ginagawa nila, tuwing Sabado ng hapon, yung mga kabataan pumupunta sa ospital, nagdadala sila ng may sakit. Tapos pinapanalangin nila. Pumupunta sila doon sa mga orphanage, okay, yung mga ampunan. Pumupunta sila doon sa mga lugar ng mga disabled. Yung palang ginagawa nila tuwing Sabado ng hapon, ang missionary volunteers, na ngayon ay Adventist Youth. Okay? Tapos, dahil masyadong marami, magkakaiba kasi ang youth, depende sa age bracket.
So, para ma-cater yung needs ng age bracket, hinati nila. Mayroong junior at saka senior. Tapos, yung pre-junior missionary volunteer or before ka mag-Adventist junior youth, tinawag nila itong mga adventurers. Diba? Nung hinati-hati na yung mga kasi, hindi naman pwedeng pare-pareho ang training nyo. Halimbawa, ikaw, pwede ba kayo pareho ang training nyo? Diba hindi? So, kailangan ibubukod si Kunso, si ate nakabukod, kasi magkakaiba na kayo ng training. So, nagkaroon na kayo ng ganyan. Nung in-apply ito sa Pathfindery, meron tayong junior pathfinders at saka senior pathfinders. Okay? So, ibig sabihin, yung adventurers, grade 4, okay, pababa, hanggang 4-year-old. Okay? 1982, nagkaroon na ng new Pathfinder World. Okay? Yung missionary volunteer world ay pinalitan na Pathfinder World. Okay? Tapos, inad na ngayon mga kapatid yung Voyager. Okay, mamaya hindi ko nagpupunta sa inyo kung ano yung Voyager, ano yung Friend, kung ano yung Explorer. Okay? Tapos, Ranger is Guide. Okay? Tapos, ang North American Division nag-revise na ng kanilang uniform. Nakikita ko natin ngayon yung uniform. Ayan. 1985, First North American Division or NAD, Pathfinder Camporee sa Colorado. Ngayon po, ang pinaka-sentence na ngayon ng worldwide Camporee ay Wisconsin. Okay? Oshkosh, Wisconsin. Okay? Lahat po ng mga Pathfinder, ang kanilang tawag dito, ang kanilang promised land ay Oshkosh, makasali ng Oshkosh. Ano po? Kumbaga, ang mga Muslim, ang kanilang pilgrimage ay papunta sa Mecca, ang mga Christian, ang mga Catholic makapunta sa Vatican, St. Peter's Cathedral, ang mga Christian naman makapunta ng Jerusalem. Ang mga Pathfinders, ang kanilang pinaka-promise na ba yan? Pilgrimage ay makarating sila ng Oshkosh. Yan din sa mga trip ko. Okay. 1995. Okay, malapit na, no? Ilang years lang yung nakaraan? 12 years pa lang yan, ano? Ay, 11 years. Pupunta ako sa math. 17 years? 16 years. Okay. 16 years. Nagkaroon na tayo na team leadership training. And for the first time, it was implemented in the Philippines, there in AUP. First time pa lang implement yan noong 2008, August. So, ang first, probably po ang first sa buong Southern Asia Pacific Division na mag-conduct ng team leadership training ay ang Pilipinas. Yan. Sa 25 countries. First Pathfinder website established. Okay? So, 1998, nagkaroon ng first North American Division Master Guide Convention. Boom! Nagkakaroon na ng convention. Ibig sabihin, masyado na silang maraming mga Master Guide. Kaya kailangan i-update ang lahat. 1999, ang North American Division Pathfinder website established. Discover the power, okay, International Camporee Oshkosh. Yan yung unahang team na ginanap sa Oshkosh, yung Camporee, International Camporee. Ang latest na Camporee po natin ay noong 2009. Ano na nga ang team nun? Gold to Shine. Gold to Shine ba? Ano yata yun? SSDY yata yun, International Camporee. SSD lang yun. Yung worldwide sa Oshkosh. Courage to stand. Diba? Ang unang 2004 ay Faith on Fire. Diba? Tapos, 2009 ay Courage to Stand.
Tapos, meron na naman ngayong 2014. Yun ang gusto kong mapuntahan. 2014. 3 years from now. Okay? Year 2000, uniform, pinalitan na naman. Yung forest green, pinalitan na nila ng black. Pero sa ating pong division, tayo po ay sakop ng Southern Asia Pacific Division, di po ba? Hindi pa tayo nag-change ng uniform. Ang uniform pa rin natin, ang kulay ng pants ay bottle green. Yung bottle ay bote na bottle. Hindi yung bottle na gera, bottle green. Alam niyo po yung Italian bottle green, yung bote ng mga Italian na kulay green. Doon po kinuha yung uniform, yung kulay ng uniform, di po ba? Kasi po dati ay forest green. Yung parang green niya, yan po. Yan. O sino nagdala niyan? Tubig. Okay, ganyan yung dati uniform. Pinalta ng bottle green, yung medyo dark green. Next time po, pagka bumalik ako dito, dadalhin ko po yung uniform para makita nyo. Ay, meron naman yata uniform kayo, no? Diba? Okay. Alright? So, yan po. Ito po yung mga naunang class of 2016. Okay? Ito kasi ay Northern Asia Pacific, North American Division. Napansin niyo mga kapatid, no? Ang history natin, laging nagmumula sa NAD. Ano po? Ano po ba bansa nandun? Dalawang bansa lang yung pag-alam ko eh. Canada at saka US. Kasi sila po ang pioneers ng pathfinding. Kaya yung history galing sa kanila. Ngayon po, mayroong project ang AUP na isulat ang history ng pathfinding sa Philippines. Ano po? Baka po meron sa inyong magaling magsulat ng history. So matutulungan po kami. Sinusulat na po namin ang history ng pathfinder sa Pilipinas. Para next time po, pag may mga presentation tayo, history naman ng Philippine Pathfinder ang ating 50%. Pero ano daw po, ito na. Okay? Alright. Ito po yung emblem or logo ng Pathfinder. Ito po. Ano po ang ibig sabihin niya? Lahat po ng shapes o yung mga korte niyan at saka yung kulay at saka yung mga symbols na ginamit dyan ay mahulugan po yan. Hindi lang yung basta ginawa. Yan po. Yung pula po, it represents the blood of Jesus Christ, which is, kagaya sinabi nila kayo na sacrifice. Yan po. Yan. Yung white naman po, yung kulay, ibig sabihin po niya ay purity. Yung pagiging dalisay. Diba? O righteousness. Yan. Purity. Tapos, yung blue po naman, anong ibig sabihin niya? Sa Pilipinas, ang ibig sabihin niya ay peace, kapayapaan. Pero sa other emblem natin, ang ibig sabihin niya ay loyalty. Pagiging tapat sa Panginoon. Ang gold, ang ibig sabihin niya, ang ibig sabihin ng gold. Pag nakareceive ka ng gold award, ano ba? First, second, third. One, diba? Excellent! Ang ibig sabihin ng gold. Excellent. Okay, yung mga shapes naman, yung emblem natin ay triangle, di ba? May 3 sides. Ewan ko bakit hindi corners ang ginamit. Sides, you know? 3 sides represent completeness. Ibig sabihin, complete. It represents the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos, okay? Yung shield, okay? Kita nyo? Ano ba yung shield? Anong purpose niya? To protect, okay? Sa isang sundalo, saan mo makikita yan? Kaliwa, kanan? Kaliwa. Kasi most people are right-handed. Kaya yung kaliwa nila, yung protect nila. Bihira ka lang makikita ng warrior na walang shield.
Mayroong mga warriors na dalawang sword. Ibig sabihin, wala sila masyadong depensa, pero offensive sila na warrior. Pero yung common warrior, defensive at the same time offensive. Okay? Yung kanyang defense ay yung kanyang shield. Okay? Ang shield ay protection. Okay? Yung sword, ano yan? Bible. Okay? Diba? Ang sabi ng Bible, the Word of God is like a double-edged sword. Okay? Yun po yung ibig sabihin niya. Okay? Ang pagmantay ng kapatid, hindi siya entertainment. No? Hindi siya kagaya na Hollywood na kaya nagpapatay ng mga bata para lang maging masaya. Ngunit, siyempre, kinakailangan masaya sila, pero hindi yun ang main purpose. Tama? Masaya ba ang pathfinding? Siyempre. Okay? Pero hindi lang yun ang purpose, hindi lang entertaining para wala kasi kayong magawa eh, kaya pathfinding na lang tayo. Nakakainit kasi. Pero alam niyo mga kapatid, yan ang reality. Sa ngayon, mga kabataan. Hindi po kagaya ng una, ano po, na ang mga kabataan sa kanilang mga activities highly social at saka physical. Ngayon, ang mga activity po ng mga bata highly mental at saka isolated. Napansin niyo po mga kapatid? Tinan niyo po yung mga laro po natin noon. Tikok. Sige nga, mag-tikok ka mag-isa. Parang boring naman, di ba? Maglalaro ka. It is more on socialization. Dito pa ang mga laro doon. Agawan ng base. Mayroon naman mag-agawan ng base, nag-isa ka. Di ba? O kaya, patentero, sino maharap sa'yo kung mag-isa ka, di ba? It is more on developing children's social skills ang mga laro. Yung social network nila, di ba, daming friends nila, yan po ang tsaka physical, kinakailangan makawisan, di ba? Para maging physically fit. Pero ngayon, ng mga bata, more on mental, no? Masyado na silang already loaded sila with information. No? Ang daming information, lagi sila nag-iisip, pero yung kanilang katawan, tulog. Tama ba? Pag pinatakbo ba kayo ng 1 minuto, kaya nyo? 1 minuto lang, walang minuto. Subukan nyo ha kung kaya nyo ngayon. Noon mga kapatid, ang mga kabataan noon, 1 oras mo patakbuhin, hindi pa yan titigil. No? Tumatakbo. Pero ngayon ang mga kabataan, patakbuhin mo ng 1 minuto. Wala pang 1 minuto, gawin na ang bilang. Okay? Tapos, ang mga bata ngayon, masyado silang isolated sa isa't isa. Hindi mo makausap, makahawak cellphone. Diba? Nagtiplito, ang hawak cellphone. Yung iba dyan, pag may computer, hindi naman utusan ni nanay. Nag-i-internet. Okay. Well, okay din naman. Social skills na didevelop ng kaunti. Kasi merong social network, merong Facebook. Kaya lang, it is an artificial society. Tama po ba? Kaya pag-imit mo yung mga friends, hindi mo naman kilala kung sino ito. Ito ba talaga kaya maraming victims ngayon? Okay? Next time po, pagbalik ko ito, dadalhin ko yung video presentation na Hollywood Battlefield. Nakapanood na po kayo doon? Okay. Makakatulong kayo para maintindihan natin kung ano ang kinalalagyan ng mga bata ngayon. Ang goal kasi ng Panginoon, the Lord is communicating with us today in 2 ways. Through the Bible and through the nature. Tama po ba? Ang sabi ng text of Christ, the nature is the God's first. Ano sabi sa text of Christ? The nature is God's first. The nature is God's first book. Yan. Di po ba?
So, ang gagawin naman ni Satanas, ilalayo ng mga Satanas ang mga kabataan natin sa nature at saka sa Bible. Tama po? Bakit? Kasi ang nature ang nagsasabi na lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Tama? Papalitan ngayon ni Satanas. Ang ipapalit ni Satanas ay lahat ng bagay ay ginawa ng tao. Kayang gawin ng tao. Nakuha niyo mga kapatid, yung kanilang scheme. Kaya, very visible yung strategy ni Satan during the building of the Tower of Babylon. Tama po? Ang mga tao, instead of recognizing God through the nature that God is the creator of everything, in-empower nila ang kanilang mga sarili. We can save ourselves by our human effort. Sundan yung mga kapatid ngayon, halos lahat na lang ng natural, pero ng kapalit. Yung ating mga recreation, anong pinalilisikan? Recreation is replaced with amusement. Tama po? Ang mga bata ngayon, bigyan mo yun ng pera, mawawala ka sa akin dyan. Puntahan mo, alam mo na pumunta ka, maghanap ka ng computer shop, net cafe, nandun yan. Kasi yun ang pampalit ni Satan. Inilayo na tayo sa nature. Kaya we are amazed with human technology. Kaya lahat tayo gusto ba? Cellphone. No? Kasi amazed na tayo. Doon na tayo nilaganan sa Satanas. Yung kanyang strategy. Lumalayo na tayo. We are no longer amazed with the nature. Okay? So, it is not merely entertainment. Ang pathfinding po, hindi rin yan babysitting. Yung ibang mga magulang kasi, sa US naman ito, kasi presentation po ito, hindi ko po ito gawa, ito po ay downloadable from internet. Okay? Baka sabihin nyo, ang galing naman ni Sir Jaylord gumawa ng presentation. Hindi po sa akin yan. Ano? Sa US po kasi, akala nila ang pathfinding ay parang yung mga master guys, ginagawang babysitter. Anak, magpathfinding ka, parang mawalan ng responsibility yung mga magulang. Hindi po ganon. Kung ganon po kasi maging mentality natin, hahayaan na lang natin si Brother Mario na problema sa ating mga pathfinders. So, tayo po pala dapat ay proactive. Tutulong tayo. Kasi hindi mga babysitters ang pathfinders. Ang mga master guys. Not simply another youth group. Okay? Not just an outdoor activity-based club. Meron kasi mga organization na ang tawag nila ay activity-based club. Mag-isip nga kayo ng club na activity-based. Naka-base ang kanilang club sa activity. Mag-isip kayo. Anong halimbawa? Ha? Naka-focus sila sa activity. Example dyan, mountaineering club, di ba? Ang kanilang club, naka-focus lang sa activity, mountaineering. Okay. Ang pathfinding po, maraming mountaineering activity. Pero hindi po yan ang kanyang focus. Hindi siya naka-focus sa activity. Tama po? Ano kaya ang focus ng pathfinding? Okay? And what is pathfinding? Ang pathfinding po ay spiritual activity. Okay? So, ibig sabihin mga bata, ang main purpose ng pathfinding is for you to be more like the path. Ang tawag sa inyo ay pathfinder. Ano ang purpose? Bakit kayo ay naging pathfinder? Kayo ay finder, seeker. Sinong sinahanap nyo? You are seeking for the path, right? Sino yung path sa Bible? I am the way, the truth, and the life. Who is that? See? Ang main purpose mga kapatid ng pathfinding, although maganda yung napanood natin kanina, talagang action yung mad-draw nakita natin. Ano po? Baka akala niyo mga kapatid, yung mga kabataan na mad-draw. Nag-mad-draw ulit po ako. Ano po? Lahat po ng ating mga officers,
pinadaan ko rin sila sa man, pati ako. Yan. Pero hindi po yun ang main purpose ng pathfinding. Ang main purpose po ay tulungan ang mga pathfinders na sila po ay they are trying to find the path, they are seekers of Jesus Christ. Tama? So, ang isang tunay na pathfinder, okay, ay sinisikap na maging kagaya nino. Ang totoong pathfinder ay sinisikap niya maging kagaya siya ni Jesus Christ. To be Jesus Christ. At ang master guide, anong ibig sabihin ng master guide? Anong trabaho ng master guide? Kayo ay guide. Ibig sabihin, ang master guide, sila ang susundan ng mga pathfinder. Sino pa naka-experience na mag-hiking? Di po ba? May mga bundok na mahirap puntahan ang daan kakanito. Kailangan yung maghanap ng guide. Kasi, alam niyo po mga kapatid, minsan, umakit kami ng kalanitang mababa lang na bundok, ay medyo tapos yung budget namin, wala kaming pera masyado. Ay ang bayad sa guide, 400 pesos. Alam niyo mga kapatid, nagtipid kami. Hindi na kami nag-hire ng guide. Naglakad na lang kami, alam niyo po, yung 4 hours na hiking dapat, nasakit na kami. Alauna na po ng madaling araw. Hindi pa po namin makita yung peak. Alam niyo po mga kapatid, yung palang talamitan, 2 palang bundok, ang narating po namin mga kapatid, yung isang peak. Kaya nandun kami, doon kami pupunta. So, alauna ng madaling araw, nag-decide kami, so medyo nagtakalo na kami, mga maniningin ng ulo, kasi pagod na, puyat na, gutom. Yung iba, gusto na lang, mag-tent na tayo dito, bukas tayo sa baba. Yung iba naman hindi, umalik tayo sa pinanggalingan natin para bukas, akin ulit tayo, maghanap na talaga tayo ng guide. So, napaka-importante pala ng trabaho ng guide. Yan po ang trabaho ba ang tawag dyan? Yan po ang tungkulin ni Brother Mario, at saka po ng iba sa inyo ng guide. Ang pinaka-main function po ninyo is to lead these young people to the right path, which is Jesus Christ. Okay? So, po natin. Nasa pangalan lang, hindi na ang function naman. Galing na nag-invento ng pangalan ng ministry na to. It is intended to lead members in a growing authentic relationship with God. Okay? Pangalawa, ang pathfinding daw ay experience-based. Ano ibig sabihin niyan? Hindi yan pala, puro lang sermon, hindi lang pala yan puro lecture. Okay? Puro Bible story, about David, Goliath, about Moses, about so, every Sabbath, okay, panayin yung isang kabataan dito. Sister, ilang beses mo nang narinig ang story about David and Goliath? Mabibilang mo ba? Ganito? Ganito. O ganun daw. Maraming beses na. Kayo po, ilang beses nyo nang narinig yung story ni Moses? Mula nung nagkaisip kayo, narinig nyo na Moses, Joseph. Ano po? Maraming beses. Pero, naranasan nyo na ba yung naranasan nila? Hindi pa, di ba ba? Ang pathfinding po pala, it is more on experiencing the experiences of these Bible characters. Tingnan niyo mga kapatid, halimbawa kay Moses, bakit natin kailangan mag-aralan ng buhay ni Moses? Ano bang mapapala natin kay Moses? Tingnan niyo mga kapatid, yung wisdom ng Panginoon. Si Moses ay inilaga upang deliverer. Siya ang magdadala ng bayan ng Diyos palabas sa Egypt. Di po ba? Tama? So, kung pipili ka ng leader, piliin mo yung the best. Di po ba? Yung capable talaga, the best. Tingnan mga kapatid si Moses. Si Moses was the best. Si Moses ay nag-aral sa University of Egypt. Tama?
Siya lang ang Israelite na nag-aral sa University of Egypt. Wow, parang siya yan. Sino mga yung first Filipino na nag-aral sa Harvard University? Hindi mo ito ang pangalan niya. Try to imagine si Moses. Kunyari Filipino, no? Nag-aral sa Harvard University. Ganun po ang standing ni Moses. Pagkatapos, si Moses hindi lang nag-aral sa pinakamataas na school. Si Moses ay isang Prince of Egypt. Ang galing ng Panginoon pumili, ano? Pero ito ang mga kapatid na tinitingnan natin. Nung si Moses ay nasa University of Egypt, siya ay prince. Ginamit ba siya ng Panginoon? Ginamit ba siya ng Panginoon? No. Bago si Moses ginamit ng Panginoon, tinapon muna si Moses saan? Doon sa Middle East. Doon siya ngayon nagkaroon ng training. Saan ang training niya? Doon sa difficulty. Try to imagine mga kapatid. Isang graduate ng university, Harvard University, anak ni Noy. Anak ni Noy na nag-aral sa Harvard University, pinapunta ng Tarlac, pinag-aralan. Hindi imagine mga kapatid. Ganun mga kapatid, ang training ni Moses, ang sabi ng Panginoon parang ganito, ano, wala naman kasi sa Bible commentary yan eh. Pero sa aking paniwala, parang ganito eh. Moses, hindi ko kailangan ang training mo sa University. Hindi ko kailangan ang Bachelor of Science mo o ang degree mo yan. Hindi ko kailangan ang training mo academically. Hindi ko rin kailangan ang status mo bilang isang principal. Ang kailangan ko ay isang tagapagdalaga ng lupa na nakakaintindi kung ano ang pangangailangan